Nilagay ako sa isang selda na actually it is the storeroom of yung firearms and explosive unit ng constabulary. Doon ini-store yung mga baril, no? Mga nakokumpiska, mga 10 feet high, at saka ang ventilasyon, ganun lang, window. Kung natatandaan niyo yung tula ni Amado Hernandez, yung isang dipang langit, parang ganun. Kung tumingin ka, isang dipa lang ng langit ang makikita mo, isang dipang langit. Anyway, 3 buwan ako doon. Walang, tapos, hinuli pa yung si Roland, hinuli, no? Parang gusto nila akong pinipressure na, pero si Roland din, active din sa UP, kaya hinuli rin. At tapos, Roland attempted to escape sa Ipil. Nung nalaman niyang sila, naunang nag-escape sila, si Lorena Barros at saka kasama pa noon. Doon sila sa Ipil. Hindi alam na si Roland, anak ko. Hindi ako ginalaw ng physical. Pero ang ginawa nila sa akin, yun nga, yung psychological, mental torture tapos, ganito mangyayari sa pamilya mo, sa anak mo. They feed you with na magugulo yung isip mo. Kung mahina-hina yung mo, merong nagsasakam sa ganong pressure, no? Well, alam nila siguro dahil unang-una sila Ginaldo, very junior sa akin yan. Nagse-share sa akin yan noon eh. Pero yung mga kasama ko doon, katabi ko selda si Alan Asmines. Nung pagkatapos nilang i-torture si Alan, pinakita sa akin ni Alan yung ginawa sa kanya, yung ginagawang parang ashtray yung kamay niya, tsaka yung paa. Yung sisigarilyo siya, may tatanong, tapos doon papatayin yung upos. Ngayon, naalala ko ngayon yung hazing sa PMA, yung ginawa sa amin. Itong mga young officers na ito, mga tinyente, doon nila natutunan sa PMA itong ginagawa nila. They are subjecting you to hazing, hindi naman sinasabi sa yung itong gagawin yung pan-torture sa Basta kasama yun ng lead system na kung may paggagawa sa iyo at hindi mo nagawa o kaya hindi magandang pagkagawa, you'll be punished. Either susuntokin ka, sari-saring meron nga isang anak ng general pa. Binagsakan ba naman nung shot put? Nakahiga siya, binagsakan ng shot put dito, patay. Si Ramos Jr., anak ni Class 54 yun. In other words, yung pangongoryente, yung T-bar, meron kaming T-bar doon, yung sa mosquito, kasi minsan may lamok sa Baguio, no? Nag-aalala sila baka may malaria. Nagkokolombo kami. Ngayon T-bar, parang, tea. No? Ilalagay mo na, dalawa yun eh. Doon mo itatali yung mosquito net. Gagawin doon, i-connecta yun sa outlet ng ball. Tapos, kukuryentehin ka ng K-bar, no? At saka yung plancha. Ako nga, nung gusto nila akong, kasi ang technique doon, kung hindi mo matiis, you are not good enough to be, kailangan very tough ka, no? Talagang papatayin ka ng, parusa. You are, hindi ka marunong sumunod. Yung ganun. Very unreasonable na sistema. Kaya meron ako inner rebellion sa pamaraan. Hindi naman sa PMA, hindi naman sasabihin sa yung itong hazing, torture method. Pero, pag nag-graduate ka, alam mo na yung method eh. Tapos, pag pinadala ka sa States, intelligence course dyan, how to extract information from prisoners. Iba-ibang method na pag-extract. No? Merong psychological, may mental, pero may physical. Doon natin natutunan yan. At saka hindi ba kahit nung panahon pa ng Kastila, yung mga revolusyonaryo, rebelde,
Meron yung garote. Ginagarote ka. Noong panahon ng Amerikano, yung torture methods, yung water cure. Sa kanila natin natutunan yan. Tapos yun, sa PMA naman, sino bang nag-umpisa ng PMA? Mga Amerikano rin. Sa intelligence school, nare-refine lalo yan. Sa Amerika, counterinsurgency school. Institutionalized, oh. At saka parang they have no qualms in doing it because na-brainwash na nga na ito yung masasamang tao yan eh. So, wala na.